Noong unang linggo ng Nobyembre, nakilala namin sina Jana. Pag nakikita po siya, umiiyak na lang ako. Sabi ko, anong gagawin natin, anak? Wala tayong pera. Robert, Pobre kayo mi yan. Karon kay nagsakit ni si Robert, nagsamot na mi kalisod anak kay giatiman ako si Robert. Wala jud mi anak. Bahin sa tambal, wadi jud mi kapalit kay wala mi pangwarta sa mo. at Lola Rosita. Naawa ko sa sarili ko, wala akong magawa. Hanggang sa pangasaya na sa akin. Lahat sila may iniindang sakit. Pero dahil hirap sa buhay at sa nangyayaring pandemya, hindi sila agad makapunta ng ospital. Ngayon, sa tulong ng kanilang lokal na pamahalaan at mga pribadong individual, madadala na sila sa paggamutan. Nagbabakbak, naninigas ang balat, at nangingitim ang buong katawan. Ganito ang kondisyon ng 7 taong gulang na si Jana nang una namin siyang makilala. Kwento ng kanyang inang si Annaliza. 1 taong gulang si Jana nang una at huling beses siyang napatingnan sa doktor. Sinabihan raw silang pumunta sa skin specialist, pero hindi na nila ito nagawa dahil sa kawalan ng pera. Yung buong katawan po pala talaga niya ang meron, ano? Mukha lang nga po ang wala. Yung mukha lang talaga ang wala. Saan po nag-umpisa parte? Sa kamay po. Tapos kumalat na patungo ng braso. Napipreskuhan ka niyan? Pag makating-makati ba, sinasabi mo kay mama na luluan ka? Pero maging si Annaliza, tila may ganito ring kondisyon. Malaking palaisipan kay Annaliza kung anong sakit ang dumapo sa kanilang mag-ina. Anong gusto niyo para sa anak mo? Sana ano lang ko ng pagpagamot sa kanya. Yan lang po ang gusto kong mangyari. Gusto niyo matingnan siya ng Opo. espesyalista? Yan naman daw po ang gusto niya eh. Tinatanong ko po siya kung anong gusto niya sa paggamot ako mo. Nitong nakaraang linggo, binalikan ng reporter's notebook sina Annaliza at Jana. Naabutan naming nakatayo sa silya si Jana. Saan may sugat? Turo mo sa akin. Saan daw may sugat mo? Diyan. So, hindi ka makalakad ngayon. Kahapon nakakalakad ka? Hindi din. So, pag ganyan na yan, ang ginagawa. Nakahiga lang siya. Maghapon, pagka maano siya, gusto niyang lumabas, gusto niya, ganyan lang, yung kuha niya, lalakad siya dyan. Sa tulong ng lokal na pamahalaan ng Bacoor, Cavite, sinamahan namin sina Annaliza at Jana na magpatingin sa isang espesyalista sa balat. Pwedeng pakitaas ng ng padyaan ko, yung mga damit. Oo nga, gusto patingin ng ilalim ng paa. Okay, wala sa ilalim, doon sa taas, kaya masakit. Din sa kabila, ganun din. Okay, sige, wala naman sa paa, talampakan. Tapos sa katawan, may mga sugat din ba? Wala po, dito lang po talaga siya sa mga paa. Sa paa lang. Tapos sa kamay dito. Ang initial diagnosis ni Dr. Beltran sa mag-ina, epidermolytic ectasiosis. Yung appearance talaga ng skin, parang porcupine skin. Bukod sa spikes, yung mga umbok-umbok, yung nakausli na balat, may kaliskis yan sila. So, sa kanya, sa likod, pag nakita mo, mas kitang-kita. Diba? Tsaka dito sa braso. Isa raw itong genetic skin disease.
para makumpirma kung ito nga ang kondisyon ng mag-ina. Kailangan ng skin sample para sa biopsy. Kukuha tayo ng kapirasong balat, well, pwede rin tayo kumuha sa nanay na lang kaysa sa bata. Kasi pareho lang naman ng meron sila para hindi na tumasaktan. Habang nag-iintay ng resulta ng biopsy, nagbigay din si Dr. Beltran ng libreng sabon at lotion para mabawasan ang pangangati at pagsusugat ng balat ng bata. Genetic nga yan, so when you stop the medications, everything goes back. Makalipas ang 2 linggo, lumabas ang resulta ng biopsy ni Annaliza. Kumpirmadong epidermolytic ichthyosis ang sakit sa balat na mag-ina. Isa itong rare skin disease. Katunayan, isa sa kada 300,000 tao ang may ganitong kondisyon. It is a genetic skin problem na autosomal dominant, meaning to say, kahit isang parent lang ang meron, pwede din magkaroon yung anak. 50% chance of transmitting the genes to the offsprings. Actually, it's very rare. Sa tagal ko na sa practice, di ba, 28 years na ako, siguro mga 3. Pangatlo siya. Bibigyan natin siya ng gamot na makakakorek ng kanyang epidermis. Dapat malinis yung balat bago mabigyan ng mga pamahid na to. Wala siyang chance na gumaling na permanently. You mean, pero we can, the patient can live a normal life basta meron siyang gamot, no, na maintenance. Makalipas ang 2 linggo mula nang una namin silang puntahan, binalikan namin si Jana. Kapansin-pansing nabawasan ang pagbabakbak at pangingitim ng kanyang balat. Binigyan din sila ng pinansyal na tulong ng LGU para may maipambili sila ng gamot. Initially, nung nalaman po namin yung balita from Reporter's Notebook tungkol sa kaso ni Jana at saka nung nanay niya na si Annalisa, binigyan namin ho sila ng 10,000 pesos para sa assistance. Sasagutin na rin ho namin yung pa-laboratory tests nila. I-introduce din po namin siguro si Nanay Annalisa dun sa ginagawa po ng city namin na pagtuturo ng livelihood training para at least kahit paano makapagtrabaho si Nanay Annalisa. Kahirapan din ang dahilan kung bakit hindi makapunta ng doktor si Lola Rosita Monteclar. Wala na ang kanang mata ng matanda matapos magkaroon ng tumor noong 2017. May bukol saan po yung bukol? Sa tabi po ng ilong yung Oo. Hindi na po nakahinga kasi ngayon nangangaga na. Sa kabila ng sakit, tuloy siya sa pangangalakal ng basura. Ang problema ngayon ni Lola Rosita, nagsusugat ang bahagi kung saan tinanggal ang kanyang mata. Naapektuhan din maging ang pagsasalita niya. Subukan niyo po bang magpunta sa ospital, sa health center? Ang iniisip ko naman, pag wala ko nisip, lang sa kulay, ano kakainin ko? Inilapit din namin sa lokal na pamahalaan ng Parañaque ang kaso ni Lola Rosita. Agad siyang ipinakonsulta sa ospital ng Parañaque. Ano po yung operasyon na ginawa initially po? Ang sinasabi ay sa ganun lang. Sinalaman na ang mata kasi natanggalan ang mata, naging cancer. Tinanggal na po yung buo talaga? Nakasura. Dahil indigent at residente sa Parañaque si Lola Rosita, libre na niyang nakuha ang mga diagnostic test sa ospital. In-assess ko naman, nung may part dito sa bandang right side ng butas, may mga langib. Yung ano doon, hindi naman siya yung mabaho, hindi siya amoy bulok. Dahil sa edad ni Lola na hindi siya nakapagpa-check up, gusto ko i-examine yung dugo niya, yung ihi niya, yung baga, yung puso, yung atay, yung bato, yung blood sugar niya. I-check muna natin yung mga basic and common diseases na pwede nating ma-catch sa ating pasyente para magamot natin siya. Dahil level 1 tertiary hospital ang ospital ng Parañaque, basic medical services lang ang kaya nilang maibigay sa mga pasyente.
kakailanganin na siyang i-refer sa eye center sa PGH. Nitong Martes, nakabalik si Lola Rosita sa Philippine General Hospital makalipas ang 3 taon. Wala na ko cancer. Sumailalim siya sa post-operation check-up at tumor surveillance para malaman kung meron pang tumor sa kanyang mukha. After naman nalinis yon, surprisingly, maganda yung naging outcome kasi walang evidence of any recurrent na tumor. With regard naman dun sa defect niya, sa post-operative defect, what we usually do is offer a prosthetic device. Sa kanya, it will come in the form of a facial na prosthesis. Kasi baka hindi enough lang yung orbital, yung mata lang. Kasi since nagtanggal ng bone ng behind the cheek, yung pangalawa naman will be a permanent obturator. Yun yung parang pustiso na nilalagay dun sa ngala-ngala. Yung tulong na ibibigay natin sa kanya, tuturuan natin siya na magkaroon ng hanapbuhay siya. At bibigyan po natin siya ng puhunan at pinabigay ko na po yung initial na capitalization para po sa kanya para may magamit na po siya kaagad. Mula Zamboanga del Norte, itinawid ng dagat si Robert papuntang Vicente Soto Memorial Medical Center sa Cebu. Agad inadmit sa ospital si Robert. Matapos ang ilang test, nalamang stage 4 na ang retinoblastoma ng bata. Doon po natin nalaman na kumalat na po ang cancer sa utak ni Robert. Unfortunately po, dahil stage 4 na ang kanyang cancer, hindi na po advisable na operahan ang kanyang mata. Inom ka ng gamot. Di. Inom ka ng gamot. Hindi mapigilan ang pag-iyak at pagwawala ng batang si Robert Labusan dahil sa mga bukol sa kanyang mga mata. Hirap na rin siyang kumain at kumilos. So, katuig pa siya ito nga, ang mata namin nakita siya, yung mata nagputi. Ayun, nagpula na rin yun. Pagkatapos ito, kay mubag na rin ang mata. Kaya nantumigawas na lang ang mata. Gustuhin man daw nilang mapatingnan sa espesyalista ang kanilang anak. Wala naman silang perang panggastos. Malayo rin ang ospital mula sa kanilang lugar. Ang among kapobre, ma'am, nadugangan na inugsamot yun kay gikan pagsakit ni Robert. Pobre kayo may yan. Karon kay nagsakit na si Robert, nagsamot na may kalisod anak kay giatiman ako si Robert. Ang among panginabuhi, igura pod mga makakaon na pod me. Maura among makuanig to among mahimo. Wala jud mi ana. Bahin sa tambal, wadi jud mi kapalit kay wala mi pangwarta sa amo. Agad naman dinala ang bata sa hospital sa Dapitan City ng lokal na pamahalaan ng Zamboanga del Norte. Sila nakulitan sa hamid. Ipinaliwanag sa amin ng doktor na tumingin kay Robert ang naging resulta ng CT scan. May dalawang malalaking bukol na galing sa kanyang dalawang mga mata. Ang kondisyon nito ay isang advanced stage retinoblastoma. Kumbaga, ito ay pinakamalala na. Isang uri ng cancer sa mata, ang retinoblastoma, na nagsisimula sa retina. Kadalasan ay mga bata ang tinatamaan nito. Isa sa kada 20,000 na bata ang nagkakaroon ng retinoblastoma sa buong mundo. Mula Zamboanga del Norte, itinawid ng dagat si Robert papuntang Vicente Soto Memorial Medical Center sa Cebu. Agad inadmit sa ospital si Robert. Ay magpasalamat kay ko inig na ako sa Cebu, inig maulian niya akong anak. Kaya ang mata ni balag di kita basta kay mawala ang bukol. Pag
maoperahan na. Matapos ang ilang test, nalamang stage 4 na ang retinoblastoma ng bata. Doon po natin nalaman na kumalat na po ang cancer sa utak ni Robert. Unfortunately po, dahil stage 4 na ang kanyang cancer, hindi na po advisable na operahan ang kanyang mata. Dahil hindi nakakayanin ni Robert ang operasyon, kailangan niyang sumailalim sa neoadjuvant chemotherapy sa loob ng 6 buwan. Tapos na po tayo sa first cycle. The next schedule would be a month after. So, bale, 2 days po yun monthly for 6 months. Kailangan po nating i-monitor yung size ng tumor sa pamamagitan ng CT scan. Dahil maituturing na indigent ang pamilya ni Robert, libre silang makakapagpagamot sa ilalim ng no balance billing ng PhilHealth at sa tulong na rin daw ng Malasakit Center. Ngayon po dahil under po sila sa ating charity na service, sagot na po ng Malasakit Center ng hospital po namin yung mga gastusin nila. At saka no balance billing po sa PhilHealth. Kung may kailangan po tayong mga laboratories na hindi po available sa hospital namin, sagot na po ng Malasakit Center yon. Ang Zamboanga po, may DOH hospital din tayo doon. Possible po na makakakuha po sila ng libreng assistance for chemo po din doon sa hospital po ng Zamboanga. February 2019 nang maisabatas ang Universal Healthcare Law. Nakasa dito na ang bawat Pilipino ay automatically enrolled na sa newly created na National Health Insurance Program. May dalawang categories na lamang po ng mga miyembro ang PhilHealth, yung direct at indirect contributors. Yung direct contributors po ay sila po yung mga may kakayanang magbayad ng kanilang contribution. Yung mga indirect naman ay yung mga mostly nasa vulnerable sectors at kinabibilang nito mga indigent members, ng mga senior citizens, ng mga persons with disabilities at iba pa. Yung kanila namang premium contributions ay sinasagot ng national government. Kasama rin sa programa ng PhilHealth ang tinatawag na no balance billing para sa mga pinakamahihirap. Yan po ay sa mga government o pampublikong facilities. So sa mga private facilities ay hindi po naipagkakaloob yung low balance billing. Yan ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi 100% yung support value ng PhilHealth sa mga indigent. Paglilinaw ng PhilHealth, hindi lahat ng medical procedure ay covered ng insurance. Generally, yung pagpapacheck up po ay hindi pa ho covered ng PhilHealth. Ano po? Pero yung pagpapacheck up naman po sa mga pampublikong pasilidad, halimbawa sa mga health centers at sa mga rural health units, ano po, ay ito naman po yung libreng na-avail ng ating pong mga kababayan. Pero paano kung miyembro nga ng PhilHealth pero wala namang pasilidad na malapit sa pasyente? Saan mo gagamitin yung PhilHealth mo na ikaw ang magsasaka kung wala namang health facility sa kanilang lugar? Diba? Useless yan. Dagdag problema pa ang kakulangan ng mga health workers sa bansa. Yung problem pa rin dun sa healthcare delivery system natin. Instead na napalakasin yung rural healthcare system natin like yung pagpapaunlad ng mga barangay health stations, na barangay health centers natin na sa ngayon walang healthcare professional doon, midwife man lang, o nurse. Kahit na sabihin mong nasa gida ka, as long as there is one facility which can cater to the health of the people like an RHU or a barangay health station, and this BHS or RHU is network, no? Or has that referral network with a bigger facility or higher level facility, we can ensure na ang mga taong to ay makaka-receive ng mga serbisyong pangkalusugan na meron tayo. Sa datos mismo ng Philippine Statistics Authority o PSA, 6 sa bawat 10 Pilipino ang namamatay na hindi man lang natitignan ng doktor. Mas pinahirap pa ng pandemya ang sitwasyon ng maraming may sakit ngayon. Pero para sa pamilya ni na Robert, Lola Rosita at Jana,
kakapit sila sa pag-asang gagaling ang kanilang karamdaman. Hanggang sa susunod na Huwebes, ako si Maki Pulido. Ako si Jun Veneracion at ito nakatala sa aming Reporter's Notebook.